Nais mo na bang malaman kung bakit may ilang tao na parang agad-agad ay hindi ka gusto, kahit wala namang malinaw na dahilan? Parang kahit gaano ka pa kabait o kagalang-galang, palaging may isang tao na sasalubong sa iyo ng malamig na tingin o malamig na pakikitungo. Bakit nga ba may mga taong may kinikimkim na pagkamuhi o sama ng loob sa atin kahit wala namang halatang dahilan? Ito ay isang masalimuot na misteryo na hindi palaging may kinalaman sa mga sinabi o ginawa natin. Madalas, ang mga ugat ng ganitong negatibong damdamin ay malalim na nakabaon sa sikolohiya ng tao. Maaring ito ay tahimik na pagkainggit, hindi mabigkas na insecurities, o simpleng mga hindi pagkakaunawaan na lumalala sa paglipas ng panahon. Ang pag-unawa kung bakit may mga taong nagkakaroon ng negatibong damdamin laban sa atin ay hindi lang basta usapin ng pagkamausisa. Mahalaga ito para sa mas mahusay na pag-navigate sa masalimuot na ugnayang panlipunan na araw-araw nating kinakaharap. Sa espesyal na video na ito, tatalakayin natin ang isang nakakagulat na dahilan kung bakit may ilang tao na maaring may matinding negatibong damdamin laban sa iyo. Ang mga kaalamang ito ay maaaring magbukas ng iyong isipan at magbigay ng bagong pananaw sa mga relasyon sa paligid mo. Bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat ng taus-puso sa napakainit na suporta na patuloy ninyong ibinibigay. Lubos ang aking kagalakan sa paggawa ng mga video na ito at mas lalong nakakataba ng puso ang pagbabasa ng inyong mga mapagkalinga at nakaka-inspire na komento. Binabasa ko ang bawat isa, lahat ng ito. Kung ito ang unang beses mong mapanood ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-turn on ang notifications para matulungan ng YouTube ang mas marami pang katulad mo na mahanap ang content na ito. Ngayon, simulan na natin ang makabuluhang paglalakbay na ito. Handa ka na ba? Ang inggit at paninibugho ang isa sa mga pinakakaraniwan at malalalim na dahilan kung bakit may mga taong nagkakaroon ng pagkamuhi o galit laban sa iyo. Ang mga nakalalasong damdaming ito ay parang lason sa mga ugnayang pantao. Kayang gawing paghamak ang dating paghanga at pagkapuot ang dating respeto. Madalas lumilitaw ang inggit at paninibugho kapag may nakita ang isang tao sa iyo na gusto rin nilang magkaroon, ngunit pakiramdam nila ay hindi nila ito makakamtan. Maaaring matrigger ito ng iba't ibang bagay mula sa tagumpay mo sa trabaho, personal mong mga nagawa, hanggang sa mga aspeto ng iyong pagkatao o pamumuhay. Sa maraming pagkakataon, ang inggit at paninibugho ay sumasalamin sa kawalang kasiyahan ng isang tao sa sariling buhay. Sa halip na ma-inspire sa mga naabot mo o matuwa para sa iyo, tinitingnan nila ang iyong mga katangian at tagumpay bilang salamin ng kanilang sariling mga kakulangan o kabiguan. Sa kalaunan, ang damdaming ito ay maaaring lumalim at mauwi sa matinding pagkamuhi at dumating pa sa puntong hihilingin nilang bumagsak ka bilang paraan para maibsan ang sarili nilang frustrasyon at kawalang kasiyahan. Ang pinakapanira sa lahat tungkol sa inggit at paninibugho ay ang kakayahan nitong itulak ang isang tao na gumawa ng mapanirang hakbang tulad ng tsismis, paninirang puri o kahit sabotahe upang pahinain ang iyong mga pagsusumikap at sirain ang iyong mga naabot. Maaari nilang subukang sirain ang iyong reputasyon, questionin ang iyong trabaho, o ikalat ang maling impormasyon tungkol sa iyong pagkatao. Lahat ito ay para lang hilahin ka pababa mula sa pedestal na sila mismo ang naglagay sa isipan nila. Mahalagang maunawaan na ang inggit at paninibugho ay problema ng taong nakakaramdam nito. Hindi mo ito kasalanan. Bagamat madaling maapektuhan at pagdudahan ng sarili kapag may hindi magandang pakikitungo sa atin ng iba,
Tandaan mong hindi mo responsibilidad ang damdamin ng kakulangan o kawalang kasiyahan ng ibang tao. Hindi mo kailangang ikubli o bawasan ang iyong tagumpay at mga katangian dahil lang sa may ibang taong nahihirapan sa sariling damdamin. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mong alalahanin ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang inggit at paninibugho ng ibang tao ay malinaw na wala sa iyong kontrol at itinuturo ng Stoicism na magtuon sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong mga kilos, iniisip at tugon. Sa pag-unawa na ang inggit at paninibugho ang ugat ng galit ng ilang tao laban sa iyo, mas magiging malinaw sa iyo kung paano harapin ang ganitong uri ng ugnayan. Ang pagiging mahinahon sa pagharap sa mga negatibong damdamin at ang hindi pagpapadala sa mga ito ay isang mahalagang kasanayan upang mapanatili ang kapayapaan sa loob mo at manatiling nakatuon sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Ang hindi pagkakaintindihan at mahinang komunikasyon ang isa sa mga pinakakaraniwang ugat ng alitan. Ang totoo, kahit ang maliliit na hindi pagkakaunawaan ay maaaring maging binhin ng malalim at matagal na sama ng loob. Sa puso ng mga sigalot na ito ay madalas na naroroon ang kakulangan sa maayos na pagpapahayag ng sarili o maling pag-unawa sa mga salita ng iba. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan kapag may puwang sa pagitan ng intensyon ng nagsasalita at kung paano ito naiintindihan ng nakikinig. Minsan isang maling salitang nasabi, maling tono ng boses o kahit isang di tamang ekspresyon ng mukha sa maling pagkakataon ay maaring magdulot ng maling impresyon. Unti-unting naipon ang mga maliit na pagkakamali sa komunikasyon at nagiging emosyonal na pader na naglalayo sa atin sa isa't isa. Dahil dito, maaari tayong mapagkamalan na bastos, malamig o mapagmataas kahit wala tayong intensyon na ganoon. Ang epektibong komunikasyon ay mahalaga sa anumang ugnayan. Kung wala ito, madaling magkaroon ng alitan at hindi pagkakaintindihan. Madalas, ang negatibong damdamin ay nag-uugat sa kawalan ng kakayahang maipahayag ng malinaw ang iniisip at nararamdaman. Isang bagay na nagbubukas ng pinto sa maling interpretasyon. Bukod pa rito, ang kakulangan sa aktibong pakikinig ay lalo pang nagpapalayo sa atin. Kapag hindi natin taos-pusong sinusubukang unawain ang pananaw ng iba, madali tayong nakakabuo ng maling hinala o paghatol. Ang mga ganitong hindi pagkakaintindihan ay hindi basta simpleng pagtatalo lamang. Sa halip, ito'y nagiging matabang lupa para sa paglago ng negatibong emosyon. Kapag naramdaman ng isang tao na sila ay hindi nauunawaan o hinusgahan ng mali, nagsisimula silang bumuo ng imahe ng relasyon batay sa mga pagkukulang sa komunikasyon. Mula sa maliit na hindi pagkakaintindihan, lumalalim ito sa pagdududa at pagkamuhing maaaring bumaluktot sa tunay na kalagayan ng inyong ugnayan. Dahil dito, napakahalaga ng pagkilala sa papel ng hindi pagkakaintindihan at mahinang komunikasyon sa paglikha ng sama ng loob. Kung nais nating maiwasan ang mga hindi kinakailangang alitan, kailangan nating pagsikapan ang bukas, tapat, at malinaw na pakikipagkomunikasyon sa lahat ng pagkakataon. Bigyan natin ng benepisyo ng pagdududa ang ibang tao at subukan nating ilagay ang ating sarili sa kanilang kalagayan upang hanapin ang linaw sa gitna ng pagkalito. Sa paggawa nito, maiiwasan natin ang mga hindi kailangang hinanakit at mapapanatili ang ating mga relasyon sa isang pundasyon ng kalusugan at positibong hangarin. Namumuhay tayo sa isang mundong puno ng pagkakaiba, kung saan bawat isa ay hinubog ng natatanging hanay ng mga pagpapahalaga at paniniwala, parang magkakaibang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kanilang buhay.
Kapag ang mga pagpapahalagang ito ay sumalungat sa pananaw ng iba, maaari itong magdulot ng matinding hindi pagkakaunawaan at kalaunan sama ng loob. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang nagmumula sa relihiyon o politika. Maaari rin itong umusbong mula sa mga simpleng aspeto ng pang-araw-araw na buhay, tulad ng pananaw sa trabaho, estilo ng pamumuhay, o kahit mga tila maliit na bagay sa araw-araw na pakikisalamuha. Kapag ang isang tao ay naniniwalang ang kanyang sariling pagpapahalaga ang tanging tama o higit sa lahat, ang sinumang may ibang paniniwala ay maaaring ituring agad na banta, isang potensyal na kalaban na tila sumusubok sa kanyang pagkakakilanlan. Ang ganitong uri ng depensibong pag-iisip ay bumubuo ng pader sa pagitan ng mga tao at ginagawang dahilan ng paghamak ang kahit simpleng hindi pagkakasundo. Kapag malalim ang pagkakaugat ng isang paniniwala sa isang tao, ang kahit anong pagkwestiyon dito ay maaaring maramdaman bilang personal na atake. Kaya't mabilis na lumalala ang mga ganitong sitwasyon at nauuwi sa mga tunggaliang may kinalaman na sa identidad at pananaw sa mundo, kung saan ang simpleng pagkakaiba ay nagiging hadlang na naglalayo sa atin sa isa't isa. Ang kakulangan ng pagsisikap na unawain ng iba kapag isinabayan sa padalos-dalos na paghusga ay lumilikha ng mga pader na pumipigil sa tunay na empatiya at pag-unawa. Ang mga pader na ito ay hindi lamang nakahahadlang sa koneksyon, kundi nagbibigay daan din sa unti-unting pag-usbong ng sama ng loob, lalo na kapag pinalalakas ng mga takot at pagkiling na hindi natin lubos na kinikilala. Sa pilosopiyang Stoic, binibigyang diin ang katotohanan na ang ating mga paniniwala at pagpapahalaga ay bunga ng ating mga karanasan at personal na pananaw. Tulad ng sinabi ni Epictetus, bawat isa sa atin ay produkto ng sarili nating pagpapalaki at kapaligiran. Ang pag-unawa na ang bawat isa ay may sari-sariling pinagmulan ng paniniwala at pagpapahalaga ay nagtuturo sa atin na magpakita ng paggalang at pagpaparaya sa pagkakaibang ito. Ang bukas na pag-uusap, pagtanggap at respeto ay hindi lamang pumipigil sa sama ng loob, kundi nagpapayaman pa sa ating pananaw at karanasan sa mundo. Ang pagtanggap na hindi lahat ng tao ay kailangang sumang-ayon sa ating paniniwala at naayos lamang ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mapayapang pakikitungo sa isa't isa sa isang lipunang puno ng pagkakaiba-iba. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkamuhi ay ang malakas na impluwensya ng tsismis at mga kwento mula sa ikatlong partido. Ang mga bulong-bulungan, mapaimbento man o pinalabis, ay kayang sirain ng husto ang iyong reputasyon at imahe, ginagawa kang kontrabida sa mata ng iba kahit wala ka pang pagkakataong ipagtanggol ang sarili mo. Gaya ng mabilis kumalat na virus, ang tsismis ay pumapasok sa bawat sulok ng ugnayang panlipunan, nilalaso ng tiwala at nagpapalaganap ng pagdududa. Ang nakakabahala pa, kapag nagsimula ng umikot ang tsismis, para itong nagkakaroon ng sariling buhay, nag-iiba-iba, lumalayo sa katotohanan, at bumubuo ng isang mali at negatibong imahe tungkol sa iyo na halos imposibleng mapigilan. Madalas, tinatarget ng tsismis ang masisilang o negatibong bahagi ng iyong buhay o personalidad, layuning sirain ka at magdulot ng matinding pinsala. Kahit wala namang sapat na batayan ng mga kwento, nakakakuha pa rin ito ng lakas dahil ang mga tao ay may tendensyang paniwalaan ang mga naririnig nila, lalo na kung ito ay tumutugma sa dati na nilang hinala o pagkiling. Dagdag pa rito, ang mapangakit at bawal. Nakatangian ng tsismis ang mas lalo pang nagpapabilis ng pagkalat nito, na parang ito ay mga katotohanang hindi na kailangang pagdudahan. Ang epekto ng ganitong uri ng paninira ay maaaring malala,
Mula sa pagiging iniwasan sa lipunan at pagkawala ng mahahalagang relasyon hanggang sa mas seryosong epekto sa iyong personal na buhay at karera. Ang pagkamuhi na pinapalakas ng tsismis ay isa sa pinakamahirap labanan dahil hindi mo hinaharap ang realidad, kundi isang baluktot na bersyon ng sarili mong katauhan, isang ikaw na binuo ng iba, sinadyaman o hindi. Napakahalagang kilalanin ang mapanganib na kapangyarihang taglay ng tsismis. Bagamat mahirap, ang paninindigan sa katotohanan, pagpapanatili ng integridad, at ang hindi pagpapadala sa negatibong usapin ay mahalaga. Tandaan, ang pagiging totoo sa sarili at pagiging bukas sa bawat kilos ay ang pinakamabisang lunas sa lason ng tsismis. Ang pagtitiwala sa sariling katotohanan at ang patuloy na pagtindig sa iyong mga pagpapahalaga ang pinakamainam na paraan upang pabulaanan ang mga kasinungalingan at unti-unting maibalik ang iyong mabuting imahe sa paningin ng iba. Sa huli, ang katotohanan at integridad ay may lakas na higit pa sa anumang kasinungalingan at malisya na maaring itapon sa iyo ng mundo. Ang mga personal na insecurities at ang pagpoprohekto ng mga ito sa iba ay isang masalimuot na realidad na madalas hindi napapansin, ngunit may malaking papel sa paglalalim ng alitan sa pagitan ng mga tao. Kapag hindi hinarap o napagtagumpayan ng isang tao ang kanyang mga panloob na insecurities, madali itong nauuwi sa pagkainggit, sama ng loob at kalaunan pagkamuhi, lalo na sa mga taong tila walang kaparehong takot o kahinaan. Ang mga insecurities ay maaring manggaling sa iba't ibang pinagmulan, mga traumatikong karanasan sa nakaraan, mga pagkabigong hindi pa natatanggap, o patuloy na paghahambing sa sarili sa iba. Tulad ng sinabi ng pilosopong si Seneca, kapag nakakaramdam ng kawalan ng kapanatagan ng isang tao, madalas ay hindi nila namamalayang ipinapasa nila ang emosyon na ito sa iba, lalo na sa mga taong tila may mga katangiang kinaiinggitan nila o sa mga bagay na sila mismo ay natatakot harapin sa kanilang sarili. Halimbawa, kung ang isang tao ay may insecurities tungkol sa kanyang karera, madali siyang makakaramdam ng sama ng loob o pagkapuot sa kasamahan niyang matagumpay at mabilis ang pag-asenso. Ang ganitong uri ng pagpoprohekto ay nagsisilbing mekanismo ng depensa sa psikolohiya, isang pansamantalang paraan upang makaiwas sa sariling damdamin ng kakulangan sa pamamagitan ng pagbaling ng negatibidad sa iba. Sa halip na harapin ang kanilang sariling mga takot o kahinaan, inuugnay nila ang mga ito sa ibang tao at dito nabubuo ang mas malalim na pagkamuhi. Ang taong iyon ay nagsisimulang tingnan ka bilang paalala ng mga bagay na wala sila o ng mga bagay na pinagsusumikapan pa rin nilang makamit. Isa pang bahagi ng prosesong ito ay ang pakiramdam na sila ay nanganganib. Ang iyong mga tagumpay o positibong katangian ay nagsisilbing salamin na nagpapakita ng mga bagay na sa tingin nila ay kulang sa kanila. Sa halip na ma-inspire sa iyong mga naabot, maaari nilang ituring ito bilang banta sa kanilang halaga bilang tao, kaya't sila ay nakakaramdam ng panghihina at, sa huli, nagiging mapanakit. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang mga insecurities at ang negatibong damdaming kasunod nito ay hindi mo kasalanan. Ito ay mga pagsasalamin lamang ng panloob na pakikibaka ng taong iyon. Ang pagkilala rito ay makatutulong sa iyo upang hindi personalin ang negatibong asal ng iba at mapanatili ang isang malusog na pananaw sa bawat interaksyon. Bukod dito, ang pag-unawa sa dinamikong ito ay isang mahalagang unang hakbang upang lapitan ang mga ganitong emosyon ng may malasakit at empatiya, na siyang susi sa pag-iwas sa hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan at sa pagtataguyod ng mas positibo
at suportadong kapaligiran. Sa isang perpektong mundo, ang bawat pakikipag-ugnayan sana ay pinangungunahan ng empatiya at pag-unawa. Ngunit madalas, iba ang sinasabi ng realidad. Isa sa mga mas malalalim na dahilan kung bakit nagkakaroon ng sama ng loob ang isang tao ay ang kakulangan ng mga mahalagang katangiang ito. Kapag ang isang tao ay hindi marunong ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba upang maunawaan ang kanilang pinagdadaanan, unti-unting nabubuo ang isang di nakikitang pader, isang hadlang na humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa alitan. Ang kakulangan sa empatiya ay hindi lamang kakulangan sa pakikiramay. Ito rin ay ang kabiguang maunawaan ng motibo at tugon ng iba ng tama. Dahil dito, nagkakaroon ng mga maling reaksyon na nagpapalalim sa sama ng loob kahit wala namang tunay na kasalanan o pananakit. Sa halip na unawain ang layunin ng iba, may mga taong madaling mamasama ng salita o kilos at dito unti-unting nabubuo ang negatibong damdamin. Kung walang empatiya, ang mga tao ay mas madaling mahulog sa bitag ng mga pagkiling at padalos-dalos na paghusga. Madalas nilang tingnan ang mundo sa paraang itim o puti lamang. Dahil sa ganitong makitid na pananaw, nagkakaroon ng mababaw at hindi patas na pagtingin sa kapwa, kulang sa pagtanggap at pagkilala sa mas malalim na konteksto. Umaasa sila sa mga haka-haka at unang impresyon, sa halip na sikaping kilalanin ng mas malalim ang sitwasyon o ang taong kanilang hinuhusgahan. Dito nagsisimula ang sama ng loob na nakaugat sa kamangmangan at kawalan ng tunay na pag-unawa. Ang ganitong kakulangan sa empatiya ay kadalasang may kaugnayan din sa labis na pagtuon sa sarili. Ang mga taong makasarili o may ugaling narcissistic ay labis na abala sa sariling mundo, kaya't nahihirapan silang kilalanin o pahalagahan ang nararamdaman at karanasan ng iba. Ang ganitong pagiging makasarili ay nagdudulot ng kawalan ng pakialam, isang malamig na pagtingin sa tagumpay o paghihirap ng iba. Ang ganitong asal ay kadalasang napagkakamalan bilang pagkamuhi o pagmamataas, kaya't may mga taong nakakaramdam ng pangmamaliit o pangdededma. Mahalagang tandaan na, sa maraming pagkakataon, ang sama ng loob na nararamdaman ng isang tao laban sa iyo ay mas salamin ng kanilang sariling limitasyong emosyonal, hindi ng anumang ginawa mo. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay makatutulong upang mapanatili ang balansing pananaw sa gitna ng tensyon. Maaring magtayo ng tulay ng pag-unawa kung posible o protektahan ang sarili mula sa negatibong epekto ng damdamin ng iba. Sa pagkilala sa ganitong realidad, mas magiging matibay ka sa pakikitungo sa iba, nananatiling nakaugat sa habag at marunong humawak ng empatiya at tibay ng loob sa gitna ng mga hindi inaasahang damdamin at reaksyon ng ibang tao. Ang kompetisyon o paglalaban-laban ay isa ring madalas na pinagmumulan ng negatibong damdamin, lalo na kung ito ay nauuwi sa walang katapusang paghahambing at tunggalian. Kapag ang kompetisyon ay lumampas sa hangganan ng pagiging malusog, nagiging isang obsesyon ito, isang matinding pagnanais na mabigo o mapabagsak ang isa pang tao. Sa lahat ng aspeto ng buhay, karaniwan ang kompetisyon, maging sa trabaho, sa mga samahan, o kahit sa loob ng pamilya. Sa tamang antas, ang malusog na kompetisyon ay maaaring mag-udyok sa personal na pag-unlad. Ngunit kapag ang tunggalian ay pinangungunahan ng insecurities, inggit, o mga hindi pa natatapos na hinanakit, nagiging isang apoy itong kumakain sa sarili, kung saan nawawala ang tuon sa sariling tagumpay at napapalitan ng matinding kagustuhang makitang madapa ang iba. Ang pagbabagong ito mula sa positibong kompetisyon patungo sa pagkamuhi
ay kadalasang nangyayari kapag ang isang tao ay palaging nakakaramdam ng pagkaungusan o hindi pagpapahalaga kumpara sa iba. Sa halip na gamitin ito bilang motibasyon upang magsikap at lampasan ang sariling hangganan, mas pinipili nilang ituon ang pansin sa pagpapababa o pagwasak sa reputasyon ng iba. Lalo pang lumalala ang damdaming ito kapag naramdaman nilang ang tagumpay o pagkilalang natamo ng iba ay hindi karapat-dapat o mas masahol pa na dapat ay sa kanila iyon napunta. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang hindi kontroladong tunggalian ay maaaring humantong sa mapanirang asal gaya ng paninirang puri, sabotahe o personal na pag-atake. Kapag ang hangaring manalo sa lahat ng paraan ang namayani, nawawala na ang respeto sa etikal na pamantayan at napapalitan ito ng mga kilos na sadyang nananakit. Hindi lamang nito sinasaktan ang pinupuntiryang tao, kundi unti-unti ring kinakain ang integridad at pagkatao ng gumagawa nito. Mahalagang kilalanin na ang kompetisyon at tunggalian ay maaaring maging pinagmumulan ng pagkamuhi. Sa pagkilala sa mga damdaming ito, sa ating sarili man o sa iba, maaari tayong magsimulang baguhin ang pananaw. 8. Ang impluwensya ng panlipunang inaasahan. Ang mga inaasahan ng lipunan ay maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng negatibong damdamin ng ibang tao, lalo na kapag nararamdaman nilang hindi ka umaayon sa mga pamantayang mahigpit nilang pinanghahawakan. Isipin mong nabubuhay ka sa isang komunidad kung saan inaasahan ng lahat na susunod ka sa tiyak na tradisyong kultural at moral, ngunit pinili mong tahakin ang isang kakaibang landas. Marahil pinili mong pumasok sa isang hindi karaniwang karera o nagkaroon ng relasyong hindi tugma sa nakasanayan. Para sa ilan, ang iyong desisyon ay maaring ikagulat o magdulot ng pagkairita dahil pakiramdam nila ay hinahamon mo ang mga paniniwala at pagpapahalagang matagal na nilang sinusunod. Kadalasan ang ganitong uri ng pagkamuhi ay hindi talaga nagmumula sa iyo, kundi sa hindi nakikitang presyur ng lipunan at sa takot nila sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Ang iyong mga desisyon ay nagsisilbing salamin na nagpapakita ng pagkasikip ng kanilang pananaw na pinipilit silang harapin ang mga kontradiksyon sa sarili nilang paniniwala. Ngunit ang mahalagang tandaan ay ang buhay na ito ay sa iyo. Anumang desisyon mo, maliit man o malaki, ay bahagi ng iyong natatanging paglalakbay tungo sa tunay na kaligayahan at kaganapan. Hindi mo kailangang mabuhay ayon sa inaasahan ng iba, gaano man kalakas ang kanilang pagtutol. Ang pananatiling tapat sa sarili at pagtindig laban sa mapanghigpit na panlipunang pamantayan ay daan patungo sa isang malaya at makahulugang buhay. Huwag mong hayaang ang paghusga ng iba ang magdikta ng landas mo. Yakapin mo ang iyong pagiging totoo at magkaroon ng tapang na mamuhay ayon sa sarili mong halaga. 9. Ang kakulangan ng pagkilala. Ang pakiramdam na hindi kinikilala o napapansin ay isa sa mga pinakamalalim na ugat ng sama ng loob at negatibong damdamin sa mga ugnayan ng tao. Likas sa atin ang hangaring mapansin at maipagdiwang ang ating mga pagsisikap, tagumpay at ambag. Ngunit kapag ang mga ito ay hindi pinapansin o minamaliit, unti-unting nabubuo ang pagkadismayak na kalaunan ay maaring maging galit o poot, lalo na sa mga lugar na puno ng kompetisyon gaya ng trabaho, pamilya o mga kaibigan. Tulad ng sinabi ni Epicurus, kapag ang isang tao ay pakiramdam na hindi pinahahalagahan ang kanilang mga nagawa, mabilis itong nagiging binhi ng hinanakit, lalo na laban sa mga taong tila mas pinapansin. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagkilala ay iba-iba para sa bawat tao. May mga taong mas nangangailangan ng papuri o pagpapahalaga kaysa sa iba.
Kaya't napakahalaga ng bukas na komunikasyon at tamang pagpapahayag ng pagkilala upang maiwasan ang pag-usbong ng hindi kailangang sama ng loob at makabuo ng mas malusog at positibong relasyon. Panghuling mensahe. Sa paglalakbay ng pag-unawa sa masalimuot na damdamin at ugnayan, mahalagang matutunan nating magtakda ng hangganan mula sa mga taong puno ng sarili nilang issue at insecurities, lalo na iyong mga nagpapalaganap ng negativity at gumugulo sa ating kapayapaan. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kahinaan, kundi isang makapangyarihang hakbang ng pag-aalaga sa sarili. Kadalasan, ang puot o hinanakit ng iba sa atin ay walang kinalaman sa kung sino tayo, kundi mas salamin ng kanilang sariling panloob na laban. Mula sa inggit, maling akala, banggaan ng paniniwala, tsismis, personal na insecurities, kakulangan ng empatiya, hanggang sa matinding kompetisyon. Ang lahat ng ito ay mas nagsasabi ng tungkol sa kanila kaysa sa atin. Tandaan, hindi mo obligasyon na pasayahin o pakiusapan ang lahat. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba, ngunit kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Sa halip na hayaang maapektuhan ang iyong pagkatao, ituon mo ang pansin sa iyong mga katangian, lakas, at ang pagbubuo ng mas malusog at masayang mga ugnayan. Sa pagtatapos, nais kitang iwanan ng isang paalala. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas, kahinaan at kagandahan. Ang dahilan kung bakit may mga taong maaring hindi ka magustuhan ay madalas na refleksyon ng mga labang pinagdaraanan nila sa loob ng kanilang sarili. Kaya magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may integridad, kabutihan at pagiging totoo sa sarili. Pahalagahan mo ang mga taong tunay na iginagalang at tinatanggap ka kung sino ka man. Sa paggawa nito, makalilikha ka ng isang mas masaya at positibong kapaligiran para sa iyong sarili at sa mga taong tunay na mahalaga. Kung nais mong ibahagi ang iyong kwento o tagumpay, iwan lamang ang iyong komento sa ibaba. Mag-subscribe ka na rin, i-on ang notification bell, at kung hindi mo alam ang sasabihin, isang simpleng peacefulness ay sapat na tanda na natapos mo ang session na ito. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa ating komunidad na lumago patungo sa karunungan at sa sining ng pagbabalik loob ng bawat hamon bilang oportunidad. Mag-iiwan ako ng 2 pang video dito upang maipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay sa personal na pag-unlad. Maraming salamat at magkita tayo muli sa susunod na video.